Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agrikultura, Grade 4, Quarter 2, Aralin 6. Ang ating mga paksa ngayong araw ay tungkol sa paggawa ng compost, paggawa ng organikong pataba, at paggawa ng natural na pestisidyo. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan. Nakagagawa ng compost, organikong pataba, at natural na pestisidyo na magagamit sa paghahanda ng lupa at pangangalaga ng mga pananim. Mga layunin na isa sa alang-alang ang tamang hakbang at pag-iingat sa paggawa ng compost, organikong pataba, at natural na pestisidyo. Mga nilalaman: paggawa ng compost, paggawa ng organikong pataba, at paggawa ng natural na pestisidyo. Maikling balik-aral. Tanong, tugon. Ano-ano ang iba't ibang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng mga pananim? Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa iba't ibang pamamaraan sa pag-aalaga ng mga pananim? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tanong, tugon. Una, sa pag-aalaga ninyo ng inyong mga pananim sa nakaraang aralin, ano-ano ang mga pamamaraan ang inyong isinagawa na natural o yung hindi gumagamit ng komersyal na produkto? Kung wala, ano sa tingin mo ang maaaring pamamaraan na gagawing natural? Ikalawa, paano ginagawa ang mga natural na pamamaraan? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Compost pit. Ang compost pit ay paghuhukay sa lupa kung saan ilalagay ang mga nabubulok na mga bagay para gawing pataba. Organikong pataba. Ito ay kadalasang hinahalo sa tubig na idinidilig sa mga halaman upang madagdagan ang sustansya ng lupa. Natural na pestisidyo. Ito ay natural na pestisidyo upang mapuksa ang mga peste na dumadapo sa mga halaman. FPJ o Fermented Plant Juice. Ito ay pamamaraan ng pagkuha ng dagta ng mga halaman sa pamamagitan ng fermentation upang gawing organikong pataba. FFJ o Fermented Fruit Juice. Ito ay pamamaraan ng pagkuha ng dagta ng mga prutas sa pamamagitan ng fermentation upang gawing organikong pataba. FAA o Fish Amino Acid. Ito ay pamamaraan ng pagkuha ng sustansya mula sa mga isda sa pamamagitan ng fermentation upang gawing organikong pataba. Kaugnay na paksa bilang isa, paggawa ng compost. Ano ang compost? Ang compost ay isang uri ng pataba na gawa sa nabubulok na basura tulad ng tuyong dahon, balat ng prutas,
gulay at iba pang organikong materyal. Ginagamit ito upang mapataba ang lupa at mapaganda ang pagtubo ng mga halaman. Paggawa ng compost. Una, pumili ng lugar. Hanapin ang maayos at lilim na lugar. Ikalawa, maghukay. Gawin ang hukay 1 hanggang 2 talampakan ang lalim. Ikatlo, maglagay ng layers. Unang layer, tuyong dahon o damo. Ikalawang layer, basurang nabubulok gaya ng gulay at prutas. At ikatlong layer, manipis na lupa. Ikaapat, ulitin. Patong-patungin ang layers hanggang mapuno. Ikalima, panatilihing basa. Diligin kung kinakailangan. Ika-6, haluin. Gawin ito bawat 2 linggo. Ika-7, gamitin. Handa na ang compost sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Samantala, ang basket compost ay isinasagawa kung walang sapat na lugar para gumawa ng hukay. Ito ay kagaya rin sa paggawa ng compost pit maliban sa kung saan ilalagay ang mga nabubulok na mga bagay. Maaaring gumamit ng niresiklong lagayan gaya ng timba, balde, paso o anumang bagay na maaari pang gamitin. Maaaring gamitin ang compost pagkalipas ng 2 buwan o higit pa. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tanong, tugon. Una, ano-ano ang hakbang na dapat tandaan sa paggawa ng compost pit? Ikalawa, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang na pag-iingat sa paggawa ng compost pit? Pinatnubayang pagsasanay. Ang mga mag-aaral ay manonood ng demonstrasyon ng guro tungkol sa wastong pamamaraan at hakbang sa paggawa ng compost pit o basket compost. Habang ang mga mag-aaral ay nanonood at nakikinig, sila ay kinakailangang magtala upang matuto at maghahanda para sa pagbabalik, pagpapakita o return demonstration sa paggawa ng compost pit o basket compost. Paglalapat at pag-uugnay, gawin natin. Gawain bilang 1. Layunin, nakagagawa ng compost na magagamit sa paghahanda ng lupa at pangangalaga ng mga pananim. Mga kailangang materyales, mga kagamitan sa pagbubungkal ng lupa, nabubulok na mga bagay, dumi ng hayop gaya ng baka, manok o baboy, paso o basket compost, at sprinkler. Panuto. Una, bumuo ng 3 hanggang 4 na miyembro bawat grupo. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan para sa paggawa ng compost. Ikatlo, isagawa ang wastong hakbang ng paggawa ng compost. At ika-4, gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang pamantayan sa paggawa. Lagyan ng check kung nagawa at X naman kung hindi. Kaugnay na paksa bilang 2, paggawa ng organikong pataba. Ang organikong pataba ay isang uri ng pataba na gawa sa nabubulok na bagay
tulad ng mga tuyong dahon, balat ng prutas, gulay at iba pang natural na materyales na nagbibigay ng sustansya sa lupa at nagpapaganda ng ani ng mga pananim. Nakakatulong ang organikong pataba sa halaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng sustansya, pagpapabuti ng lupa at pagtulong sa mas mabilis na paglaki ng mga pananim. Ang mga organikong pataba na alam ay compost, vermicast, manure o dumi ng hayop, fermented plant juice, FPJ, at fermented fruit juice or FFJ. Ang pinagtam ng lupa ay nangangailangan ng sustansya gaya ng nitrogen, phosphorus at potassium. Ngunit ang mga sustansyang mula sa lupa ay maaaring hindi sapat kung kaya't kailangan ng pataba o abono sa pinagtamnan. Ang ilan sa mga organikong pataba o organic concoctions and extracts ay fermented fruit juice, fermented plant juice, fish amino acid, kuhol amino acid, indigenous microorganisms, bokashi, at oriental herbal nutrients. Calcium phosphate. Isa-isahin natin ang ilan sa mga ito. Organikong pataba, kagamitan at pamamaraan. Una ay ang FPJ o fermented plant juice. Mga kagamitan, sisidlan, molasses, Manila paper, pantali, bahagi ng halaman, saging, kamote, alugbati, mani at kangkong. Pamamaraan, una, kumuha ng 2 kilo ng ninanais na halaman. Paalala, kunin ito bago sumikat ang araw at huwag itong hugasan. Ikalawa, hiwain ito ng pino. Paalala, gamiting mabuti ang panghiwa upang maiwasan ang disgrasya. Ikatlo, ilagay ito sa sisidlan at ihalo ang 1 litrong molasses. Haluin itong mabuti. Ika-4, punuin ang sisidlan hanggang 3/4 lamang. Ika-5, takpan, itali at ilagay ito sa tuyo at mahalumigmig na lugar. At ika-6, pagkatapos ng 7 araw, salain at ilipat ito sa mas malinis na sisidlan. FFJ o fermented fruit juice. Kagamitan, sisidlan, molasses, Manila paper, pantali at prutas. Pamamaraan, hiwaing mabuti ang 1 kilong prutas na hindi sobra ang pagkahinog. Paalala, gamiting mabuti upang maiwasan ang disgrasya. Ikalawa, ilagay ang nahiwang prutas sa sisidlan. Ikatlo, haluing mabuti ito sa 1 litrong molasses. Ika-4, takpan, itali at ilagay ito sa tuyo at mahalumigmig na lugar. At ika-5, pagkatapos ng 7 araw, salain at ilipat ito sa malinis na sisidlan. FAA o fish amino acid. Kagamitan, isda, molasses, sisidlan, Manila paper at pantali. Pamamaraan, hiwaing mabuti ang isda at ihalo ito sa 1 kilong molasses. Ikalawa, ilagay ito sa sisidlan, takpan ng Manila paper at itali gamit ang pantali. Ikatlo, ilagay ang sisidlan sa tuyo at mahalumigmig na lugar. Ika-4, hayaang ma-ferment ito sa loob ng 14 na araw. Gabay na tanong,
Ano-ano ang mga hakbang sa paggawa ng organikong pataba? Ano-ano ang mga kahalagahan nito sa ating mga pananim? Kaugnay na paksa bilang 3, paggawa ng natural na pestisidyo. Narito ang ating mga gabay na tanong. Una, pamilyar ba kayo sa mga natural na pestisidyo na inilalagay sa halaman upang mapuksa ang mga peste sa halamanan? Ikalawa, kung oo, ano-ano ang mga ito? At ikatlo, paano ito inihahanda? Ang mga mag-aaral ay manonood ng demonstrasyon ng guro sa wastong pamamaraan at hakbang sa paggawa ng natural na pestisidyo. Habang ang mga mag-aaral ay nanonood at nakikinig, sila ay kinakailangang magtala upang matuto at maghanda para sa pagbabalik, pagpapakita o return demonstration. Isa sa mga problema natin sa paghahalaman ay ang pagdami ng mga peste o sakit nito. Karaniwang ginagamit sa pagpuksa ng mga ito ay ang paggamit ng komersyal na pestisidyo. Bagamat ito ang pinakamadaling gawin para puksain ang mga peste o sakit sa mga halaman, ito ay nagdudulot ng hindi magandang epekto sa mga nagtatanim sa kapaligiran maging ang iba pang mga halaman at hayop. Kung kaya't hinihikayat na gumamit ng mga natural na pamamaraan upang mabawasan o mapuksa ang mga ito. Ang mga kagamitan nito ay nakahanda at mula sa ating kusina. Narito ang ilan sa mga natural na pestisidyo na maaari nating gawin. Mga kagamitan, tuyong tabako, tubig at sprayer. Pamamaraan, una, ilagay ang 1 tasa ng tabako sa 1 galong tubig. Ikalawa, ibabad ito ng magdamag. Ikatlo, dagdagan ng tubig kung naging itim ang kulay ng tubig. At ikaapat, ilagay sa sprayer at iwisik sa halaman. Mga kagamitan, eucalyptus oil. Pamamaraan, ilagay ang eucalyptus oil sa sprayer. At direktang iwisik ito sa mga langaw, langgam at iba pang insekto. Mga kagamitan, sabon, orange, citrus oil at tubig. Mga pamamaraan, una, paghaluin ang 3 kutsara ng likidong sabon at 1 kutsarang orange oil sa 1 galong tubig. Ikalawa, haluing mabuti ito saka ilagay sa sprayer. Ikatlo, iwisik ito sa mga halaman kung saan may mga insekto o peste. Mga kagamitan, neem solution. Pamamaraan, una, dikdikin ang bunga at dahon ng neem tree. Ikalawa, ibabad ang mga ito sa 1 litrong tubig ng magdamag. Ikatlo, ilagay sa sprayer at iwisik sa mga halamang may mga nakadapong peste o insekto. Mga kagamitan, canola oil, dishwashing liquid at sprayer. Pamamaraan, una, paghaluin ang 2 kutsara ng canola oil at 1 kutsaritang dishwashing liquid sa 1 lagayan. Ikalawa, lagyan ito ng 2 tasang maligamgam na tubig. Ikatlo, ilagay sa sprayer at direktang iwisik sa mga insekto gaya ng higad. Mga kagamitan, pagtatanim ng mga halamang may matapang na amoy gaya ng Maria, Citronella at Marigold. Pamamaraan, itanim ang mga halaman na ito sa gitna ng mga halaman o intercrop. Ito ay nakatutulong upang maitaboy ang mga hindi mabubuting kulisap sa mga halaman.
Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga hakbang sa paggawa ng natural na pestisidyo? At ikalawa, ano-ano ang mga kahalagahan nito sa ating mga pananim? Paglalapat at pag-uugnay gawin natin. Gawain bilang 2. Layunin. Nakagagawa ng piling organikong pataba na magagamit sa paghahanda ng lupa at pangangalaga ng mga pananim. Mga kagamitan o kailangang materyales, kutsilyo, pantali, sisidlan, gamit sa paggawa ng organikong pataba gaya ng halaman, prutas o isda, at Manila paper. Panuto, bumuo ng isang grupo na may 3 hanggang 4 na miyembro. Ihanda ang mga kagamitan ng napiling organikong pataba. Isagawa ang wastong hakbang sa paggawa ng napiling organiko at gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang scorecard na magiging gabay ninyo sa paggawa. Check kung nagawa ito at X naman kung hindi. Pabaong pagkatuto. Tanong, tugon. Una, ano-ano ang mga mahahalagang dulot ng paggawa ng A. Compost pit o basket compost, B. Organikong pataba at C. Natural na pestisidyo. Pagninilay sa pagkatuto. Gawin ang lingguhang reflection log. Una, ang pinakapaborito kong gawin ngayong linggo ay ngayong linggo, natutunan ko ang ngayong linggo, ang aking ipinagmamalaki ay at sa susunod na linggo, gusto kong pagbutihan ang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit kailangan nating palaganapin ang paggamit ng organiko o natural na produkto sa ating mga halaman? Ikalawa, maaari ba tayong gumawa ng sarili nating natural na pestisidyo o organikong pataba maliban sa mga napag-aralan? Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng natural na pestisidyo at organikong pataba? Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!